Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama-sama natin pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasalamat nina Nida de Jesus, Peter Paul Baltasar, Elijah Jade Legaspi, Linda Aguilar.
Sa mga pamilya nina Gadbunton family, Judah family, Girly Rizada and family, Lilian Castelo and family, Benilda Rizada and family, Mendison and family, Seni Pineda and family, Oroncio, Malonzo, Dacumos and Dimpal family. Gayon din ang pamilya ni Lucy Velarde, Gilos and Bong family. Alay pasalamat ni Rose Adriano sa maagang pagaling nila Benjo Adriano, Raywin Broquesa, Rodel Rebota, Rose Adriano, Pura Broquesa, Fern Apa Adriano, Rosie Manalo, Nicole Marcos, gayon din sa natanging kahilingan ni Jerry and Joel Adriano. Sa pasalamat ni John Alex Del Rosario, Cora Villaseñor Del Rosario and family. Gayon din sa pasalamat ni Jean Pauline Samson, Mr. and Mrs. Noel Garcia and family, De Leon family, Cambaling family, Joyce S. Portas, Tosiro Hamamura family, Romeo Buding Balahadja and family, Ferdinand Junio, Wilma Jr. Gayon din sa kahilingan ni Ami Estrella, Gerlin Pascual, Pilar Blessy Espartero, Julia Joy Pascual. Gayon din sa maagang kagalingan ni Agnes Garcia, Maylin Cambaling. Sa mga tanging kahilingan ni Joshua Russell Santiago, Abby Gatbunton, Chai Judah, Raquel Legaspi, Divine May Santino, Benilda Rizada, Alan Vasales Castelo, Alvin Vasales Castelo, Cormy Castelo Vega, Gerard Rizada, Girly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Kindipan. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Elizabeth Micham, Edwin de Guzman. Gayon din para sa maagang pagaling nina Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josepa Logroño, Elizabeth Caballero, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josepina Malonzo, Christine Santos, Alfreda Gilos, Leonula Wale. Gayon din sa pasalamat ng pamilya ni Norma Aguilar and family, Emilda Mangiat and family, Lourdes Mercado and family, Mel and Del Laba and family, Sebi Ortesa and family, Estrelita Arevalo and family, Rita Ngo and family, Kevin Ringo. Gayon din sa kagalingan ni Rita Ngo at Kevin Ringo. Gayon din sa kaluluwa ni Tomas, Leonza, Rodolfo, Eduardo, Esteban, Tin, Felisa, Roberto, Benjamin, Amorsolo, Jesus, Rolando, Remigio Jr., Lilia, Ruben, Jamie Pauline, Virginia, Pedro, Aileen, Gerardo, Grace, Irene, Leonardo, Teofilo, Delia, Yolanda, Eduardo, Manuela, Pedro, Agapito, Adalberto, Donella Joy, Pobleo, Jobita, Juanito, Felix, Belen, Divina, Magdalena, Fermin, Eugenia, Andres Sr., Erlinda, Bernadette, Catherine, Joseph, Elvira, Jimmy, Alejandro Sr., Eliasar, Roberto, Lorenzo Sr., Marquita, Apolinario, Cristena, Gil, Pedro Sr., Pelagia, Beatriz, Seriaco, Evelyn, Normita, Mia, Vicente, Hermes,
Sonia, Jimmy, Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleonor, Josepina, Milagros, Normilito Senior at Junior, Sita, Norcy, Ruchel, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Junior, Alejandro Junior, Lilia, Fernando Ording, Manuel Jr., Manuel III, Jesse, Eloise, Catalin, Feliciana, Nemesio, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasalamat ng pamilya ng Bayuhin family, Rod Cora and family, Miriam Senisa and family, Auring Escuadro and family, Annabel and Alvin Castelo, gayon din sa nanatanging kahilingan ni San Victores Castelo, Charlene Lau, Nelly Rul, at sa kahilingan ni Soledad Austria, para sa kaluluwa ni Alan Sr., Leticia, Ernesto, Winfredo, Antonia, Emmanuel, Conchita, Felisa, Hermogenes, Ricardo, Maura Geli, at Ezekiel Sr. Ngayong simbang gabi, sa paghahanda natin sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, inanyayahan tayong lahat na magpanibago ng ating pagiging saksi ng mabuting balita na may integridad, dangal at kabanalan sa pamamagitan ng pagninilay natin sa temang ipangaral natin ang Ebanghelyo tungo sa buhay na matapat at marangal. Atin pong kilalanin ang servants of God, si Aloysius Quartz. Aloysius Quartz, ang kagalang-galang na si Aloysius Quartz na buong pangamahal na kilalang bilang Father Al, ay isang Amerikanong Katolikong pari at misyonerong nag-alay ng kanyang buhay sa paglilingkod sa pinakamahihirap sa pamagitan ng programang pang-edukasyon at panlipunan. Tiyatag niya ang mga kongregasyon reliyoso na Sisters of Mary of Brothers of Christ at ang kanyang misyon ay lumawak hanggang Pilipinas kung saan siya namatay at inilibing. Idineklara siyang kagalang-galang venerable ni Pope Francis noong 2015. Maagang buhay at ordinasyon. Ipinanganak sa Washington, District of Columbia noong September 18, 1930. Lumaki si Aloysius Quartz sa isang pamilyang nakaranas ng kahirapan sa pananalapi noong Great Depression. Naramdaman niya ang tawag na maging isang misyonerong pari mula sa murang edad at itinuloy niya ang kanyang pag-aaral sa seminaryo sa Estados Unidos at Belgium. Sa panahon niya sa Europa, nahikayat siyang maglingkod sa mahihirap matapos bisitahin ang Banuks kung saan ang sinasabing nagpakita ang Virgin of the Poor at naglaan ng oras sa pagtulong sa mga namumulot ng basahan sa Paris. Inobdinahan siyang isang paring diocesano noong Hunyo 29, 1957.
gawaing misyon at mga pundasyon. Ilang sandali pagkatapos ng ordinasyon, itinalaga si Father Al sa Busan, Timog Korea, kung saan nasaksihan niya ang mapangwasak na epekto ng digmaang Koreano na nag-iwan ng libu-libong bata na naulila at walang-wala. Itinatag niya ang una sa kanyang maraming kawang gawa simula sa isang US-based na charity, ang Korean Relief Incorporated, upang malikom ng suporta. Noong 1964, itinatag niya ang Sisters of Mary upang magbigay ng dedikadong pangangalaga para sa mga bata, at kalaunan, ang Brothers of Christ noong 1981, magkasama silang nagatag ng Boys Towns at Girls Towns na nagbibigay ng tirahan, edukasyon, at bokasyonal na pag-asanay para sa mahihirap na bata. Gayon din ang mga ospital at hospice para sa mga may sakit at walang tirahan. Paglawak sa Pilipinas at karamdaman. Noong 1983, natanggap ni Father Al ang Ramon Magsaysay Award for International Understanding sa Maynila, kung saan nakilala niya si Cardinal Jaime Sin na nag-imbita sa kanya na dalhin ang misyon sa Pilipinas. Noong 1985, itinatag niya ang Sisters of Mary sa Maynila. Pinalawak ang kanyang programa upang paglingkuran ang mga naghihirap na bata sa mga Islam or barong-barong. Noong 1989, na-diagnose siya ng amyotrophic lateral sclerosis, isang terminal at panghinang kondisyon. Sa kabila ng kanyang pisikal na panghina, tinanggap niya ang kanyang sakit ng may kagalakan at katahimikan. Ipinagpatuloy ang kanyang gawain mula sa isang wheelchair at itatagpa niya ang misyong sa Mexico noong 1990. Bumalik siya sa Pilipinas noong 1991 at namatay sa Girls Town sa Maynila noong Marso 16, 1992. Inilibing siya sa Boys Town sa Silang, Cavite. Landas patungo sa pagiging santo. Ang layunin para sa kanyang beatifikasyon ay binuksan sa Maynila noong 2003 at idineklara siyang bilang kagalang-galang ni Pope Francis noong 2015. Kinilala ang kanyang buhay ng kagitningan ng birtud. Ang kanyang legasiya ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng Sisters of Mary at Brothers of Christ na nakapag-aral at nakapangalaga ng mahigit 170,000 na bata sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kailangan di mo na. Simbang Gabi. Marami sa anak ng Israel ang panunumbalik ni Juan sa Diyos. Ang tanda ng tunay na panunumbalik sa Diyos ay mamumuhay ng walang inilihim o itiyatago. Sa liturhiya, transparency o pagpapakita ng hindi pagtatago, ito ay mahalaga sa buhay na marangal. Ang Pasko at mga pista na kaakibat nito ay ang pagbubunyag ng Diyos. Ang Diyos na nakikita ay napakita sa pagkakatawang tao ng bugtong na anak. Sa turo ng simbahan, isa pang bahagi ng katotohanan sa larangan ng politika at ekonomiya ay ang walang itinatago. Ipinapakita ang pamamaraan ng pagpapasya at mga ginagawa. Ito'y totoong-totoo, lalo na sa paggamit ng kaban ng bayan at sa pananalapi.
Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa po ang lahat sa pag-aawit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa mga araw ng Misa de Gallio, halina at sama-sama tayong manalangin para sa isang lipunang matapat at marangal. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Mangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon,
na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos sa pananalig at maipagdiwang namin ng may di nagmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sinasalaysay sa atin ang pagkapanganak kay Samson. Siya ay nakatalaga sa Panginoon, kaya't pinuspos siya ng Espiritu at patuloy na pinagapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong pupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawang mukot, ligtas na kakanlugan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa'yo ko'y nilagakang pag
pag-asa. Maliit pang bata ko, sa'yo'y may tiwala na. Sa simula't mula pa, wala kong inasahang mag-ingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila. Ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sapol sa pagkabata ko iyong tinuruan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Sa ngakang ugat ni Kristo, nagakay ng marami. Halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ay nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias,
Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang ama at ang mga anak at panunumbalikin sa daanang matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makakapagsalita hanggang araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Taas nga po ang kamay ng mga nakaapat na ngayong araw na Misa de Gallo. Taas po ang kamay. Marami pa rin po sa atin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Naranasan na po ba nating maparusahan? Ilan kaya sa ating naririto ang nasinturon na? Napaluhod sa pebbles o kaya na may napalo ng hanger. Minsan nga po may nagsabi sa akin, Father, bakit kapag hinahata ko yung damit ng hanger, ang bilis maputol? Pero kapag hinahataw sa akin ng nanay ko, ang hanger, ang tibay-tibay. Napangiti po ako nung sinabi niya po sa akin iyon. Pero nakakatawa, pero may realidad. Speaking of punishments, my dear brothers and sisters, may natatangi pong kaparusahan na iginawad ngayong narinig natin sa ating ebanghelyo. Ano ito? Si Zacarias, ginawang pipe. Hindi na siya nakapagsalita. Bakit? Dahil noong nagbalita ang anghel Gabriel sa kanya, ay nagkaroon siya ng agam-agam at pagdududa. Hindi niya po pinaniwalaan ng anghel na nagsabing magkakaroon sila ni Elizabeth ng isang anak. Mga kapatid, sa pagninilay po natin ngayong umaga, magandang tanongin din natin ang ating mga sarili. Ilan na ba sa ating naririto ang hindi rin pinaniwalaan ang Panginoong Diyos? Ilan sa atin o ilang beses na tayong nagduda sa Kanya? Ilan na bang tagpo sa ating buhay na tumalikod tayo sa Panginoong Diyos? Sa mga pagkakataong ito, mga minamahal na kapatid, pinapakita sa atin, oo, mayroon tayong malayang kapasyahan, subalit nasa sa atin ang magiging kapalaran natin. Sundin natin ang Diyos, ang gantimpala natin sa langit. Hindi natin sundin ang Diyos, kaparusahan ang igagawad sa atin sa impyerno. Kaya po ang hamon po sa atin, lagi nating piliin ang Panginoong Diyos. Huwag natin siyang pagdudahan. Paniwalaan natin siya dahil ang lahat ng napangyayari ay ayon sa kanyang pagpapasya. Lahat naman po siguro sa ating naririto ayaw mapunta ng impyerno. Taas nga po ang kamay ng gustong mapunta ng impyerno. Meron po ba?
Meron po bang gustong mapunta? Sapagkat ang realidad po ng impyerno mainit. Ang realidad ng impyerno parang isang torture, masakit sa atin. Kaya po halos lahat naman tayo walang pipili na mapunta sa impyerno. Sapagkat makita natin ngayon pa lang na nasa lupa tayo, magdesisyon na tayo kung saan natin gustong mahantong pagkatapos ng wakas ng panahon. Langit ba o ng impyerno? Speaking of, minsan daw may isang bata na nagngangalang Pedro, bumisita sa kanyang lola. Meron po siyang maliit na tirador. Pumunta po siya sa kagubatan upang mag-practice ng kanyang maliit na laruan. Kaso wala naman siyang makitang pwedeng asintahin, kaya bumalik na lang siya sa kanilang tahanan. Nakita niya ang alagang bibe ng kanyang lola. Dahil sa tuwa niya, ginamit niya ang kanyang tirador upang asintahin ito. At sa kasamaang palad, tumama sa ulo ng bibe ito at namatay. Nagulat siya, naiyak sapagkat alaga ito at pinakamamahal ng kanyang lolang bibe. Nataranta po siya, tinago yung labi ng bibe sa damuhan. Habang tinatago niya po yung bibe, naroroon pala yung kanyang kapatid na si Angelica. Nakita lahat ni Angelica ang nangyari, ngunit walang sinabi. Kinabukasan po, habang sila'y kumakain, ang sabi ng kanilang lola, Angelica, pagkatapos natin kumain, hugasan mo ang mga pinggan ha. Sumagot si Angelica, Lola, parang gusto po ni Pedrong maghugas. Tumingin si Angelica kay Pedro at sinabi kay Pedro, tandaan mo, yung bibe. At nahugasan nga ni Pedro yung mga plato. Kinahapunan, ang sabi ng lolo, baka gusto ng mga bata na sumama sa akin para mamingwit. Ang sabi naman ng lola, sorry, hindi kami pwede ni Angelica. Maghahanda pa kasi kami ng lamesa para sa kakainan natin. Ngumiti si Angelica. Ang sabi ni Angelica, Lola, ang sabi po sa akin ni Pedro, parang gusto niya daw pong tumulong sa inyo. Bumulong si Angelica kay Pedro, tandaan mo, yung bibe. At nakasama nga sa pamimingwit itong si Angelica habang si Pedro naman ay naiwan tumutulong sa kanilang lola. Ilang araw po ang lumipas, napagod si Pedro, kakagawa ng mga gawain ni Angelica. Hindi na po siya nakatiis. Lumapit siya sa kanyang lola at ipinagtapat ang lahat ng nangyari. Sinabi ng kanyang lola kay Pedro, Pedro anak, alam mo, matagal ko na talaga itong alam. Nakita ko din kasi ang lahat ng nangyari nung nakatayo ako sa may bintana. Nakita kita. Pero dahil mahal kita, pinatatawad kita. Ang nalulungkot ako dahil sa tagal ng mga araw na ito, nagpaalipin ka lang sa kapatid mo. Hinayaan mo lang siya. Ito po ang pinapakita sa atin mga minamahal na kapatid. Ito yung sinasabi sa atin. Sa ating pong pagkakasala, maiyahalin tulad natin na para bagang nagpapaalipin rin tayo sa kampo ng demonyo. Magandang tanungin natin ang ating mga sarili, hanggang kailan ba tayo susunod sa pagpapaalipin ng demonyo? Hanggang kailan ba tayo hindi aamin sa Panginoon? Ganito po ang realidad kapag ikay nagkasala. Magkakaroon ka ng guilt feeling. Parang may babagabag sa'yo na ikay nakagawa ng mali. Ngunit in reality, alam naman talaga ng Diyos lahat ng pangyayari. Naghihintay lang ang Diyos na ikay magtapat, manumbalik muli sa Kanya at dalisayin ang iyong puso. Ang sabi nga ni Venerable Al Schwartz, if you wish to see God, your heart must be pure. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, tanungin nga po natin ang ating mga sarili. Sa mga naging pagkakasala natin sa nakaraan, inamin na ba natin ito sa Diyos at inihingi na ba ng kapatawaran? Pakatandaan natin, naghihintay lang ang Diyos na bumalik tayo sa Kanya, panumbalikin muli natin ang sigla sa ating mga puso. Dahil ayaw naman niya na sa impyerno tayo bumagsak. Bukas palagi ang Kanyang kaharian para sa atin. Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang.
Amen. Tatayo ang lahat. Mga kapatid, sa kagandahang loob ng Diyos, pinagkaloob niya ang hinahangad ng kanyang bayan sa takdang panahon. Kaya't may pagtitiwala tayong sumamo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang naway tanggapin ang mga supling ng may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway pagalingin ng Panginoon, at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Amang maawain, puspusing kami ng iyong Espiritu, nang sa gayon ay salubungin namin ng may galak at sigla ang aming tagapagligtas na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na nagdudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Bulikan niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Hihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron, si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay mahaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpapatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming pinaampon sa pamatnubay at pagkalinga ng aming patron, San Isidro Labrador. Nawa ito'y mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami na maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa kadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron, San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim at pag-ibig sa iyo, upang kami patuloy na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na namubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, panalangin mo kami. Magsiupo pasamandali. Tatayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang Panginoon.
Salamat.